Eto, naku, pag nalaman ito ni Apollo Kibuloy, baka pagsisihan ng lahat, lalo na sa pagkuha ng tao. Alam ba nyo na mayroong isang lumabas na interview ba yun o statement? Nadinig ko pero medyo mahina, ayaw ko nang i-play sa inyo dahil baka ma-copyright pa ako. Pero kaboses talaga ni former Undersecretary Lauren Badoy. Si Badoy, yung isa sa mga anchor ng SMNI. News anchor ng kanilang social media kasi wala na naman silang TV at radyo, di ba? Suspendito pa rin sila until now. Na sinasabi niya, 30 million na daw po, 30 million na ang reward money kay Kibuloy. Saan niya kinuha yun? 10 million pa lang ah. Ang linaw-linaw ng sinabi ng PNP at ng DILG Secretary Abalos, 10 million kay Kibuloy, 1 million per 1 million each doon sa 5 kasamahan niya. Yung isa nga si Paul nahuli na dahil may kumanta na, may nagturo na. O isang kinukuha ni Badoy yung sinasabing 30 milyon na ang patong sa ulo. Kaya sabi ko, naku, hindi maganda yun sa kampo ni Kibuloy dahil ultimo yung kanilang anchor, news anchor o kung ano bang anchor ang tawag dyan sa kay Badoy sa SMNI, ay nagpapalabas ng ganyang report. Abay di, lalo bang, alam nyo, habang tumataas ang reward money, mas marami ang magkaka-interest kay Kibuloy. Mas marami magtuturo. Unang-una, fake news yan kasi wala pa naman 30 million. Nananatiling 10 million pa lang. Plano lang ng PNP na taasan kung kinakailangan. Nadinig ko pa doon sa sinasabi ni Badoy na parang ito raw hindi ko alam kung paano sila nag-iisip Pinapalabas na nila ito daw ay panibagong parang fundraising. Dahil parang korupsyon na naman ang gustong palabasin. Ikaw lang naman nagsabi ng 30 million, wala namang ganyang figures Ikaw yung dumighay na nagpalabas ng 30 milyon na hindi naman totoo. Tapos ngayon sasabihin mo, parang fundraising pa ng PNP. O di ba puro talaga bangungot? Puro panaginip, gumising ka, baka bangungutin ka. Ay pag nalaman ni Kibuloy na sa iyo nang galing yung figures na 30 milyon, hindi ka nakakatulong sa kanya. Alam mo ba, Badoy, na napakahirap ng kalagayan ni Kibuloy ngayon? Dahil kahit sino pwede na magturo, may nagtuturo na nga sa kanya Inamin na nga ng PNP na mga member pa niya ang posibleng nagtuturo at pinagkukunan na ng kailang impormasyon sa halagang 10 million pesos. Tapos pinalaki mo pa na 30 million, hindi naman po, wala naman 30 million, hindi pa nadadagdagan, plano pa lang, inunahan mo na, akala mo makakasira yan sa PNP. Hindi. Yung sinasabi mong 30 milyon, mas idinidiin mo, inilalaglag mo, inihuhulog mo, hindi mo tinutulungan si Kibuloy. Ay news anchor ka ng SMNI. Baka nakalimutan mo si Kibuloy ang may-ari niyan. Yung mga taong nandiyan dyan, mga sugo lang yan. Lahat ng mga property yan, pag-aaray ni Kibuloy. Di ba alam yon? Kunwari lang hindi naman na hindi kanya yan Kanya yan. Di ba? Ayan po yun. Okay? Yan ang, hindi naman yan na-justify sa public hearing sa Kongreso. Nung nag-hearing pa yun kung kanino yan Naniniwala mga congressman, kay Kibuloy pa rin ang SMNI. Ay news anchor si Badoy. Diyan. Tapos yan ang sinasabi. O di malinaw na hindi yan nakakatulong kay Kibuloy. Nilalaglag niya, inihuhulog niya, inilalagay niya sa panganib. Kasi kung sa 10 million, may mga nag-i-interest ng ituro siya, at yan nga yung latest report mula sa Campo Crame, PNP, na marami ng informante sila, ginawa mong 30 million. Di lalo na. O saan galing yung 20 million? Wala pa naman nilalabas na ganon. Yan, akala nyo makakatulong kayo, akala nyo yung makakabuti yung sinasabi, nag-backfire sa inyo ngayon. Akala nyo nagpalabas kayo ng figures na 30 million, sasabihin nyo fundraising, hanap buhay naman PNP, hindi naman makakabuti yon at hindi naman totoo yon. Pangalawa, ang nalagay sa balag ng alanganin ay yung kalagayan ni Kibuloy kasi maraming magkaka-interest. Dahil sabi ni Badoy, 30 milyon na, hindi naman totoo. Inulit ko lang po, matindi kayo bahala nga kayo. Any comment, reaksyon? Sabi na nga ba talabas at lalabas ang tunay na kulay kung sino ang tunay nagmamalasakit at hindi. Ako ang lagi kong sinasabi, si Kibuloy dapat ay mag-surrender, magpahuli at harapin ang kaso sa korte. Hindi yan madidismiss ng katatago. Harapin at pag na-justify niya wala silang kasalanan, baka madismiss pa, malilinis pa ang pangalan. Pero hanggat nagtatago, hanggat may reward money, mas delikado ang sitwasyon. Okay?
Lalo na ngayon, kakampi na nila, nadudulas pa. Hindi naman pagsipsip yan eh. Paghuhulog, nilalaglag nila yung mga boss nila. Ay, naku talaga. Bahala kayo. Samantala nako, ito naman talaga hindi ko rin maintindihan. Kala ko pa naman, abogado, undersecretary, assistant secretary, mga professional. Abay, ang dating parang inabando na noong 5 yatang opisyalis ng Department of Education ang kailang mga trabaho. Dahil bigla silang umalis nang wala pang formal turnover. Bigla silang umalis nang wala pong transition. Kaya si incoming Secretary Sani Angara, pupunta dyan sa Department of Education, siya lang, at hindi niya madadatnan yung mga tao ron kasi nag-alisa na pala, nag-resign na. Wow! Kaya akala ko po naman yung irrevocable resignation, 1 buwan. Dapat nga immediate yun eh. Pagka-file mo na irrevocable resignation ni Sara Duterte, kinabukasan wala na siya, tapos na. Hindi, in-extend pa hanggang 19, mula June 19 hanggang July 19. Pero ngayon, biglang umalis nang wala naman po daw man lang paalam. Wala daw yung transition, di ba? Kaya nga sabi ni Senador Angara, incoming secretary, dapat yung professionalism ay maramdaman. Mukhang hindi niya naramdaman. Dahil pagdating niya, wala na yung mga opisyal. Paano ngayon? Alam ba niyo na sa 29, this month, ngayon July, opening na ng klase. Dahil yan ang unang napagkasuando. Kung hindi mababago yan, start na ng klase ng ating public school. Tapos biglang nag-resign lang si Sara Duterte, nag-alisa na yung mga undersecretary, Yosek, Asek. Anong gagawin ngayon? Nabando kumbaga sa barko. Nagtalo na sila, iniwan yung barko nang wala sa lugar. Paano ngayon yan? Wow! Sakay nagmana ng style. Sa amo nyo nag-resign, talagang kitang-kita at lutang na lutang kung anong pagkatao meron sila. Yung kanilang style, leadership, at kanilang pagmamahal. Meron ba silang pagmamahal sa mga bata? Sa mga estudyante? Nagtatanong lang po. Okay. Tuloy natin itong, ito. Naka-ready na yung tulugan. Marami ng bed. Bakit kaya ang daming bed sa Senado? Inihanda na ng Senado yung room at saka bed para daw kay suspendidong Mayor Alice Goo sa oras na ito'y mag-surrender. Kasi may balita yata na willing mag-surrender kay Senate President Escudero dahil hinahanap na siya ng Senado dahil nga may warrant of arrest. Nag-operate ng 1 linggo sa Banban Tarlac, sa Central Luzon. Hindi nakita si Mayor Goo. Pero ang balita, susurrender. Sabi naman ni Senate President Escudero, inihanda na ang kwarto, bed, titirahan, kasama ang pamilya. Kasama pa ang pamilya, kaya pala parang 4 yatang bed yung nakitang ng publiko pinakita sa telebisyon. So, sarap buhay Bilyonaryo kasi napakarami ng asset tungkol sa Pogo at mayor pa ng Banban Tarlac. Tapos ngayon pag sumurrender parang VIP treatment pa sa Senado. Talaga lang Sana all. Yung iba pag na-suspect pa lang, pag nakulong pinarurusahan na sa init at masikip na lugar Ito namang mga malaking taong ito, negosyante at politiko, na kinukontempt lang, may magaganda pang kulungan, air condition, kompleto ng gamit, may bagong bed, may plastic pa nga So, ano ba yan? Ano bang klaseng treatment yan? Pantay-pantay ba talaga ang hustisya sa Pilipinas? Nagtatanong lang po. Malaya po kayo makapag-comment dito sa mga isyong ito. Yung sinasabi ni Badoy na 30 milyon na ang reward, kung saan niya kinuha yan, hindi ko alam. At yun ang ahong pag-abandona, pag-alis ng matataas na opisyalis ng Department of Education kahit wala pa doon yung incoming Secretary Sani Angara. Kakaiba talaga. Ibang-iba talaga ang galaw nila. Basang-basa mo kung anong klaseng mga tao at papaano ang kanilang mga ugali at prinsipyo kung meron man.